Napudot nga aldaw kada kayo aming kakabsat, and welcome back to my channel. Pero kidding aside po, sobra po ang init. Talaga pong nasa danger level, kaya dapat tayo ay manatiling hydrated. At kung wala din lang tayong gagawin sa labas, please, manatili na lang po tayo sa loob ng bahay. Ang kaso nga lang, kahit nasa loob ka ng bahay, para kang nasa oven. So ingat-ingat po tayo at baka tayo ay ma-heat stroke, mahirap na po, lalo na sa ating mga senior. So manatili na lang po tayo sa loob ng ating mga tahanan. Okay, gusto ko lang pong bigyan ng reaction itong pahayag ni Attorney Vic Rodriguez. Hindi po kasi natuloy yung kanilang peace rally daw. Nagaganapin sana sa Bustos, Bulacan. Ilang araw pong nakalilipas, panay po ang promote ni Harry Roque ng maisog peace rally na yan. Tapos kung anuman ang kadahilanan nila, hindi po natuloy yung kanilang peace rally kanina sanang alas 5 ng hapon sa Bustos, Bulacan. Basahin ko po yung pahayag ni Vic Rodriguez at subukan nating himay-himayin yung kanyang pahayag. Pahayag ng maisog. Alinsunod sa naging pasya ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nais kong ipabatid sa lahat na hindi tuloy ang pagdaraos ng hakbang ng maisog, isang payapa at malawakang peace rally na nakatakdang ganapin mamayang alas 5 ng hapon sa Bustos, Bulacan. Doon po sa kanyang unang pahayag, sabi niya, alinsunod sa naging pasya ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So diyan pa lang po, makikita na natin na nag-iilusyon pa rin po sila na si former President Rodrigo Duterte ang presidente pa rin hanggang ngayon. Kasi yes, naging Pangulo po si Rodrigo Duterte. Pero hindi ba mas dapat ang sinabi niya ay former President or dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Pero gusto nilang ipahayag sa taong bayan na si Rodrigo Duterte pa rin ang presidente ngayon. At itong weak leader na si Pangulong Bongbong Marcos ay salingket lang. Ano lang yan? Kunyarian lang na presidente yan. Pero ang presidente pa rin para sa grupong ito. Si Duterte pa rin ang presidente. Pwede ba naman yun? Tapos na po ang termino ni Rodrigo Duterte. Natatandaan ko pa nga sabi niya pag siya daw ay bumaba sa pwesto, he is done with politics. Pero ano itong nangyayari nito? Sa lahat po ng mga nagaganap, sa lahat na naging rally nila, dito na lang po tayo sa mga rally nila ha, gusto po nilang sabihin sa taong bayan na si Rodrigo Duterte pa rin ang presidente. Nag-feeling pa rin po na siya ang makapangyarihan sa bansang ito. Kasi akala nila nung una, nung panahon na tinawag ni former President Duterte si Bongbong Marcos na weak leader, akala nila makakayan-kayanan nila si Bongbong Marcos. Isa po yan sa pagkakamali nila na isipin na weak president si Bongbong Marcos. At porke hindi nila mapasunod sa gusto nila, ito, kung ano-ano ng paninira ang ginagawa nila. Gusto nilang ipakita sa taong bayan na mas magaling pa rin si Duterte bilang presidente ng bansa. So lahat ng ginagawa, lahat ng achievements ng ating presidente Bongbong Marcos ay minamaliit nila. Akala naman nila, kakagatin ng taong bayan yung gimmick nila na si Bongbong Marcos ay isang weak leader. Kaya sila nang gagalaiti Hindi sila mapakali dahil hindi nila akalain na itong weak leader na to ay magiging mas mahusay at mas matapang at mas malakas kaysa kay Rodrigo Duterte. Asan ba ang tapang ni Duterte? Sa ICC nga, hindi siya makaharap Sa China nga sunod-sunuran siya Pero pagbigyan na po natin itong mga DDS na to. Kumpara sa kanila, sa ilusyon nila, si Rodrigo Duterte pa rin ang presidente, ay nabubuhay po sila sa sariling mundo. Kasi hanggang ngayon pinagpipilitan pa rin nila na kung hindi dahil sa mga Duterte ay hindi mananalo si Bongbong Marcos. Paulit-ulit po yan. Pero paano po magkakaganon? Umpisa pa lang ay hindi na sinuportahan at inendorso ni Rodrigo Duterte ang kandidatura ni Bongbong Marcos. Na para sa akin ay naging blessing in disguise dahil wala pong tatanawin na utang na loob si Bongbong Marcos kay Rodrigo Duterte. At kahit na anong sabihin pa nito mga DDS,
na kung hindi dahil kay Sara Duterte ay hindi mananalo si Bongbong Marcos, na kung hindi nag-giveaway si Sara Duterte ay walang Bongbong Marcos. Ewan ko ba sa mga utak nitong mga DDS na naniniwala dyan sa naratibong yan? Samantalang unang-una pa lang, hindi na po tumakbo si Sara Duterte bilang presidente kahit na anong tulak ng tatay niya. Pero mind you nung una, ayaw ni Rodrigo Duterte na patakbuhin ang kanyang anak bilang presidente. Keso mahirap daw maging presidente at ayaw niyang danasin ni Sara Duterte ang hirap ng pagiging presidente na naranasan ni Rodrigo Duterte. Tapos nung umayaw naman si Sara Duterte, panay na ang kanilang pilit na dapat tumakbo si Sara Duterte. O nakita niyo sala sa init, sala sa lamig? Sasabihin niya na hindi daw tatakbo yung anak niya bilang presidente. Tapos nung nag-back out na si Sara at tatakbo na lang bilang mayor ng Davao, panay ang pilit nila na patakbuhin si Sara Duterte. Napatakbo ba nila? Hindi. So yan po ang isang kasinungalingan na pilit na itinutulak ng mga DDS sa taong bayan. Na kung hindi dahil kay Sara Duterte, na kung hindi daw siya nag-giveaway, ay walang Bongbong Marcos ngayon. Sa bagay, alam nyo, kahit na anong paliwanag po natin, hindi po nila tatanggapin yun. So, bakit pa tayo magpapaliwanag? Ang importante, alam natin kung ano ang totoo. Kung gusto nilang mabuhay sa kasinungalingan, pabayaan na po natin yan. Kaligayahan po nila yan. So be it, kung para sa inyo, kung hindi nag-giveaway si Sara, walang Bongbong Marcos, bumalik kayo sa nakaraan, tingnan ninyo kung ano talaga pangyayari para magising naman kayo sa katotohanan na hindi po nag-giveaway si Sara Duterte. Siya po ay hindi talaga tatakbo. So ngayon naman, itong grupo ni former President ay gustong alisin si Bongbong Marcos sa kanyang posisyon at ipalit si Sara Duterte. Dahil kung hindi nila napatakbo si Sara Duterte noong kahit na anong pilit nila, oras na mapatalsik nila si Bongbong Marcos, wala na pong choice si Sara Duterte kundi ang palitan si Bongbong Marcos bilang presidente. Wala na pong magagawa si Sara kundi ang tanggapin ang posisyon na presidente kung magkataon na magtagumpay itong grupo ni Duterte na paalisin si Bongbong Marcos sa pagkapresidente. So pabayaan na po natin sa kanilang ilusyon na si Duterte pa rin ang presidente. Well, para sa kanila, ilan lang naman po sila. Kung tutuusin, malamang kaya hindi natuloy itong rally na to, ay iilan lang po ang a-attend dyan. Ang dami pong naglalabasan na pahayag sa Facebook, yung mga taga-Bustos, Bulacan, yung mga Bulakenyo talaga, na huwag silang idamay, huwag silang guluhin, nananahimik sila. Kung gusto ng grupo ni Duterte, doon sila sa Davao. So ituloy ko po. Sabi niya, nais kong ipabatid sa lahat na hindi tuloy ang pagdaraos ng hakbang ng maisog, isang payapa at malawakang peace rally na nakatakdang ganapin mamayang alas 5 sa Bustos, Bulacan. Sinong maniniwalang ito ay magiging mapayapa? Ilang prayer rally na ba ang ginawa ninyo? Isa man lang ba doon ay naging mapayapa? Wala. Lahat po ay naging murahan rally, lahat ay puro galit ang mga pinagsasabi ng mga speakers nila. Tapos sasabihin nyo, peace rally? O bakit hindi na prayer rally ang tawag ninyo? Paano nga naman magiging prayer rally? Kung puro pagmumura ni dating President Rodrigo Duterte ang maririnig nyo mula sa ama, sa anak, at sa mga tagapagsalita. So, hindi na nila ginamit yung prayer rally. Peace rally naman na po. Paano magiging peace rally yan kung puro galit ang gusto nyong ipadama? Paano magiging mapayapa yon? Paano magiging peace? Samantalang gusto nyong guluhin ang mapayapang sitwasyon natin ngayon. Sa totoo lang, yan pong grupong yan ang nagpapagulo. Gusto nilang isipin ng taong bayan na ang gulo-gulo na ng Pilipinas sa ilalim ni President Bongbong Marcos. Kaya kung ano-ano na lang ang ginagawa nila. So, mapayapa ba ito? Sayang nga lang at hindi nila tinuloy. Para nakita sana natin kung naging mapayapa nga sana itong kanilang peace rally. Tapos sabi pa niya, malawakang. Paano magiging malawakan yan? Nasa isang lugar lang kayo. Kung doon nga sa mga lugar nyo, sa Tagum ba yun, sa Davao, hindi naging malawakan ang naging event ninyo Dito pa kaya sa hindi nyo teritoryo? Dapat kung malawakan yan, sabay-sabay na may ginaganap na event, all at the same time, para makita talaga natin na malawakan yan. Kayo na nga lang hindi nyo na mapuno ang mga venue ninyo. So, hindi kaya isang dahilan yun na nalaman nila na kokonti lang ang pupunta?
At para hindi sila mapahiya, gagawa sila ng dahilan. At ano ang dahilan nila? Sabi ni Vic Rodriguez, ang naging desisyon ay upang maiwasan ang anumang gulo at sakitan na maaaring idulot ng lantarang panggigipit ng pamahalaan para hindi matuloy ang ating peace rally. Nagpapatawa talaga tong grupong ito. Nagdesisyon daw si former President Rodrigo Duterte na wag ituloy yung rally upang maiwasan ang anumang gulo at sakitan. Nakita nyo na parang sa China, yung kinokondisyon nila yung isipan ng taong bayan na makikipaggera na ang Pilipinas sa China o ang China sa Pilipinas. Samantalang wala naman sinasabi yung presidente ng China na gegerahin ko na ang Pilipinas. Pero sa mga tulad nila Harry Roque, wala silang bukang bibig kung di gegerahin na tayo ng China dahil pinoprovoke ni Bongbong Marcos ang China. Nakita nyo, kung sa mismong China, wala naman silang sinasabing gegerahin na natin ang Pilipinas. Pero itong mga spokesperson ng China, itong mga mouthpiece ng China, ay patuloy na tinatakot ang madlang tao. So, paano magkakaroon ng gulo at sakitan? Hindi kaya kayo-kayo rin lang gagawa ng gulo at sakitan dyan? Tapos isisisi ninyo kay President Bongbong Marcos? Laos na po yung ganyang style. At ano yung panggigipit na sinasabi ni Vic Rodriguez? Paano sasabihin panggigipit? Ito ba yung unang pagkakataon na magkakaroon ng rally ang grupong ito? Ginipit ba sila? Lalong-lalo na nung nagkaroon sila ng ilang gabing rally dito sa Liwasang Bonifacio. Hindi ba natuloy yun? Pero ginipit ba sila ng gobyerno? Hindi. So paano natin sasabihin na may panggigipit na ginawa dito sa Bustos, Bulacan? So nakita po natin, ang habol po ng grupong ito ay guluhin ang isipan ng taong bayan. Fortunately, kokonti na lang po ang napapaniwala nila. Katibayan, hindi po nila mapuno ang mga venues nila. Nung nasa Davao nga expected nila 100,000 yung darating, pero ilan lang ang umattend. Sa mga sumunod nilang rally, hindi po sila nadadagdagan. Sa Liwasang Bonifacio, na yung iba inaasahan na pag dumami sila, lulusob na sila ng Malacanang. Ano ang nangyari? Wala pa rin po. So ito sa Bustos, Bulacan, sa tingin nila makakakuha sila ng sapat na tao para maglunsad ng malawakang peace rally. Again, sana kung totoong peace rally, alam na po kasi ng taong bayan kung ano ang agenda ninyo. Tatawagin yung prayer rally, tatawagin yung peace rally, pero ni katiting na peace, wala. Dahil puro galit lang ang ilalabas ng mga bibig ng mga tagapagsalita ninyo. Prayer rally, minura nga ng presidente ninyo ang Diyos Tapos hihingi kayo ng tulong sa langit? Natandaan ninyo nung ininsulto ni former president ang mga bishops natin? Tapos the nerve na sabihin yung prayer rally ang ginagawa ninyo? Tapos prayer rally, puro murahan, puro sigawan, puro pagbabagsak sa gobyernong ito ang mga narinig namin. Hindi nyo na po malilin lang ang taong bayan. Well, siyempre dun sa mga naniniwala sa inyo, nakokonti na lang po at nababawasan pa po lalo yan. Dahil marami na po ang nagising dyan sa grupo ninyo. Paano nyo susundin ang isang dating presidente na walang bukang bibig kundi PI? Kung sa nakaupong presidente nga ay wala siyang galang paano pa sa mga ordinaryong tao? Sabi pa ni Vic Rodriguez, hindi po tayo papasupil sa pagmamalabis ng administrasyon. Again, isang kasinungalingan po ito. Anong pagmamalabis ang sinasabi ni Vic Rodriguez? Pagmamalabis ng administrasyon ito? Kung pagmamalabis din lang pag-uusapan at kung totoo na nagmamalabis ang gobyerno natin, hindi kayo tatagal. Marami sa inyo ang may kaso na. Kung talagang mapanupil si President Bongbong Marcos, hindi na kayo nakapagdaos pa ng mga susunod ninyong rally. Umpisa pa lang, marami na sa inyo ang kinasuhan. Pero ginawa ba yan ni President Bongbong? Hindi ba't hinahayaan na lang kayo sa mga gusto nyong gawin na kahit na ang karamihan doon ay labag na sa batas? Sunod niya pang sinabi, antabayanan po ninyo ang mga susunod nating pagkilos. Wala nang nag-aantabay Kasi ang dami nyo na naging prayer rally. Gusto nyo ba araw-arawin? O di sige, araw-arawin nyo na lang. Sino ba ang mapapagod? Tanong nga ng mga netizens, aba, ang daming pondo ng grupong ito at panay ang rally. Saan daw ba nanggagaling ang kanilang pondo? Well, your guess is as good as mine. Pero sige, aabangan pa rin po namin yung inyong mga susunod na pagkilos. Sana nga lang tinuloy nyo na lang yung rally nyong yan Pero napag-alaman pala natin
na yung pong pagdadausan ng rally ay hindi naman po sa gobyerno. Yung pong may-ari nun ay isang pribadong mamamayan. So marahil, hindi siya pumayag na gamitin yung kanyang lugar para sa peace rally nila. Bakit ibubunto nyo na naman kay PBBM ang sisi? Aba, lahat na lang sinisi nyo kay Bongbong Marcos. Sa bagay, expected na po yan. Hanggang 2028 po, lahat na lang ibibintang nila kay Bongbong Marcos. So, sanay na po tayo dyan eh. Sino ba ang nai-stress? Hindi ba sila? Nahihirapan silang mag-isip kung ano yung susunod nilang paninirang gagawin. Panggigipit? Lantarang panggigipit? Private citizen po ang may-ari ng lupa. Pero makikita nyo sa mga vloggers nila, lahat sila sinasabi na inipit daw ng gobyerno ni Bongbong Marcos yung grupo nila para hindi matuloy yung kanilang rally. Si Rodrigo Duterte pa, papayag na sila ay hadlangan? Hindi ba lahat na lang ng gusto nyong gawin, nagagawa ninyo? Ano sasabihin yung panggigipit? So sa tingin ninyo, may mapapaniwala kayo? Well, sadly, meron pa rin naman po. Pero yan po ay nagdidwindle. Paunti po ng paunti ang mga taong naniniwala sa kanila. So sige, tingnan natin kung kayo ay makakalikom pa ng malalaking grupo sa mga susunod ninyong pagkilos. Tandaan nyo po, ang silent majority na mga pro-BBM ay naghihintay lang po kung kayo ay magko-cross the line. Kung puwersa din lang ang gusto nyong makita, subukan ninyo kung di nyo harapin ang puwersa ng mga pro-BBM supporters. Pero meron po akong nabasa sa comments sa social media. Hindi siya naniniwala na malaki ang puwersa ng pro-BBM loyalists. Dahil ang katwiran niya, bakit noong 1986, hindi sila naglabasan para ipagtanggol si Apo Lakay? Napakasimple po ng sagot dyan. Dahil nung panahon po na 1986, wala pa pong social media. Hindi tulad ngayon, bawat kilos ninyo, bawat galaw ninyo, ay in real time nalalaman po ng taong bayan. Pero ngayon yung subukan yan, makikita nyo ang hinahanap ninyo. So lahat ng ito po ay pagmamind condition lang ng grupo nito nila Vic Rodriguez, nila Harry Roque, ni former President Rodrigo Duterte. But sadly, hindi na po ito kinakagat ng tao. Mas nag-iisip na po ang taong bayan ngayon. At nakikita po natin sa inyong mga galawan at sa galawan ni President Bongbong Marcos kung sino ang tunay na nagmamalasakit sa taong bayan. At ang panghuli ni Vic Rodriguez, protect and defend the Constitution. Ito paulit-ulit na lang din itong defend the Constitution eh. Samantalang nung panahon ni Rodrigo Duterte ay gusto niya rin palitan ang Constitution. Bakit ngayon hindi niyo sabihin na nung panahon ni Duterte yan din ang gusto niya? Sabi pa ni Duterte noon, the time is now. Kung papalitan niyo ang Constitution, dapat ngayon na. Hindi natuloy. Ngayon gustong baguhin ni President Bongbong Marcos, against na kayo. Protect daw and defend the Constitution. Yan ang sinasabi ko, double standard one-sided kayo Kapag kayo, po pwede. Kapag iba ang gagawa, hindi na po pwede. So para sa akin, itong pahayag ni Vic Rodriguez ay isang simpleng mind conditioning na naman ng grupo ni former President Rodrigo Duterte para guluhin ang isipan ng mamamayang Pilipino. Magtatagumpay ba sila? I doubt. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magkita-kita po muli tayo sa susunod na Usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina, peace.